of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. And the name of the Israelite that was slain, even that what was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, the prince of the chief house among the Simeonites. And the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi, the daughter of Zur. He was head over a people and of a chief house in Midian. The Lord spake unto Moses, saying, Vex the Midianites and smite them, sabay-sabay, for they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague of the Peor. Let's pray. Panginoon, masalamat sa inyong mga salita. I pray na maging kabuluhan ng aming araw, especially matutunan namin, Panginoon, yung napakaganda at natataon na mensahe sa aming harapan sa inyong salita. Na maging zealous kami sa inyong paggawa at paglilingkod sa bagong taon at sa pagsusunod pa, Panginoon. Minsan nakikitaan kami ng katamaran, minsan nakikitaan kami ng panlalambot, Panginoon. But I pray kayo pong magpukaw ng aming puso't isipan, Panginoon. Dahil kayo po yung maglikod na maayos. Kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Ito may zeal, may urgency, may urge, may intensity, Panginoon. Dahil ito po yung gusto nyo. Ito namin yung mga example dito, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuno po. Ba, duminom ka na? Gamot? Amen. Ako, nawala na eh. Oh. Diba? May magic yan eh. Minsan-minsan lang naman. No? Okay, magandang umaga sa lahat. So, ang ating preaching ngayon po, no, medyo tuloy natin series last time, more about Jesus, yung pang team natin ngayon eh. So, kasi mag-7 years na tayo, gusto natin lalong upgrade ng pa-upgrade, paayos ng paayos tayo, hindi palubog. At ayaw natin magstay ng ganyan lang. So, kabahagi ito nun, no? So, pero na pagtanto ko, meron na tayo nito, pero 2022 pa. Sinong wala pa dito ng 2022? Jen, dito ka na ba nun? December, na? Ba? December. O, ito September to, so hindi may nabutan. So, title po nun, My Name Shall Be Great, Serving the Lord with All Zealous and Passion. Yun yung title natin ngayon. Pero parang ganun ang gagawin natin ngayon. Walang masamang ulitin, pero bigay ko sa inyo outline last time para sa mga nakaranas to, na abutan ito. So, why and how to serve the Lord with zealous and passion? Number 1, He is trustworthy. So, dapat alam mo ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Eh, hindi mo kailangang mag-withhold hold back sa English, sa Tagalog yun. Yung medyo, ang Diyos ba gagawin niya talaga yun? Lalo sa tithes, di ba? Yung sabi, pag nag-tithes ka, pagpapalain ka niya. Pag naglingkod ka, pagpapalain ka niya. Pag nag-aral ka, alam niyo ibang inaaral natin yun, kaya minsan ayaw mag-aral ng mga ibang estudyante, kasi may tito-tita, nasabihin, hindi mo gagamitin yan eh. Kaya iba ayaw mag-aral. Alam mo tito-tita. Pero in a way, totoo rin yun. In a way, hindi. Kaya nga inaaral, nag-umpisa ka pa lang, di mo alam kung saan ka magaling. Paano mo malalaman kung di mo aralin yan? Hindi mo gagamitin yan eh. Hindi paano mo malalaman. Kaya huwag kayong papatap sa ganung ng tito-tita nyo, lolo-lola, kapitbahay na. Hindi nyo pa nga alam eh. So, mag-aral ka lang. Sabi ko nabanggit yun. Ayun, so kaya ayaw mo na mag-aral kasi baka hindi ko gagamitin yan eh. Lalo, hindi ka na nag-aral. Mali. So, pero anyway, totoo. Kasi talagang marami kayo hindi gagamitin. Kaso nga, lalo pag foundational knowledge yan, high school, kailangan nyo yan. At least alam nyo yung usapan natin. Naalala ko tuloy yung pandemic, di ba? Sabihin nyo, Pastor, di ka naman doktor eh. Kaso mayroon kami foundation yan. Naalala ko yung nagmakakalimutan. Sinalong ko yung teacher ko na magaling. Magaling yun, pero medyo na siya sa tanong ko eh. Sabi ko, Ma'am, kasi napag-usapan yung bakuna. Ang tanong ko sa kanya, Ma'am, ba't di na lang tayo bakunahan sa sipon? Kasi para sinisimula na taong time na yun, naano ko lang. Magbakuna sipon, nakakasara tong ubo sipon na to eh.
Sabi sa akin ng teacher ko, magaling din. Sabi niya, alam mo, sinubukan nila yan. Pero, nung nakita nila na sobrang dami ng, ano tawag nila dyan? Variant nga ng virus, ng coronavirus, maraming variant, hindi nila kayang gumawa ng enough vaccine for that. Di ko makakalimutan yun eh. Kaya nung dumating nga yung pandemic, sandali, sabi ng teacher ko, gano'n na. At sinabi rin nung kahit ngayon, eh, ba't gano'n ka? Ang galing siguro nila. Ngayon, nakita ko ngayon, di pala totoo yun. Sinakripisyo pala tayo doon. But anyway, alam nyo na yung topic na yan, no? Kaya ang sabihin ko, kaya ang Diyos, pwede mong aralin yung Bible. Hindi na ako magpapastor eh. Alam mong pastor, para alam yung Bible. Mali yun. Kaya pwede ka maging zealous sa pag-aaral, paglilingkod, kasi ang Diyos ay matapat at wala siyang, oy, okay na, kota ka na. Walang ganun sa pag-aaral sa salita ng Diyos. So, yun ang point number 1 natin last time. He is trustworthy. And ang pangalawa, He loves us. Ganun din. Kung appreciate mo yung kanyang pag-ibig, dapat, alam mo na, zealous ka. Diba? Mahal mo ba ako? Kaya nga, ang madalas na example dyan, yung mga yan, lover, pag ikaw in love daw, sabi yung pag manliligaw, di ba, maaga, pag nag-meet sila, maaga, di ba? Hindi pa nakakadalay siya iba, pero ganun yun. Pag magtatagpo kayo ng niligawan mo, tapos late ka, ano yun? Uy, bagsak ka agad. Amen? Hindi ka ata interesado eh. Baliktad ka, ano eh. Ganun yun. So, pag mahal mo, papakita mo lahat ng mamahayo. So, zealous ka dapat. Yun yun. Kaya dinadaanan ko to para, ano na natin ha, nadaanan natin last time eh. Ibang approach naman ngayon eh. So, pangatlong point, number 1, He is trustworthy. Number 2, He loves us. Number 3, He's a great God. So, parang ito na nga rin yung kanina, trustworthy. Ibig sabihin, pwede kang, ibig sabihin, anong person sa buhay ang ano nyo? Na talagang kahit buong buhay nyo pwede nyo bigay. Pwede siguro science na lang eh. Yung iba nag-aaral ng puro yun lang. Kasi nga, after ilang years, saka sila nagkaroon ng breakthrough. Alam nyo yung breakthrough? Parang discovery or something. So, ang Diyos, tuloy-tuloy yan. So, kaya kahit maging zealous ka sa pag-aral, wala naman sigurong matututunan na hindi pa alam ng tao eh. Mabuti nga sana. I'm sure marami pa. Kasi sabi sa Deuteronomy 29 nga, sabi doon, the secret of the Lord belongs, sabi doon, the secret things belongs, ayan na. Lagi kong ano to, maganda kasi itong i-quote lagi kasi totoo din. The secret things belong to the Lord and our God. But those things, so sabihin, may mga bagay tayo hindi malalaman eh. Pero yung iba, binibigay niya. Sabi niya, kaya those things which are revealed, pinaalam, dating wala nakakalam or konti lang nakakalam, pag pinakita sa'yo, pinaaral sa'yo, binigay sa'yo, ay sa'yo na yun, wag mo na iwawala. Amen? Alam niyo ba may mga technology daw na nawala na? Ha? Ano yung example? Hindi, ibig sabihin yung gusto pa natin, kailangan natin, pero wala na nakakala kung paano gawin. Alam niyo ba yun? Even in our modern world, may mga tawag nila lost technology. For example na lang, yung, alam niyo ba yung Roman cement? Nakita niyo yung mga ano nila, di ba? Thousands of years, andun pa rin. Eh, yung ating building dito, ginigiba na, kasira na. Ang dami pang technology na nawala kasi hindi na ipasa eh. Ganito paggawa niyan, ganito yan, di ba? 1% phosphorus, kung ano man yan. Eh pag hindi na ipasa yon, wala na makakagawa nun. So ganun din yung mga sikreto daw sa Diyos. Salamat, yung iba pinapaalam niya, pinapasa. So pag na-reveal na yan, hindi na sikreto. Lalo pag palalagang, katulad nila ng kaligtasan, bakit mga kulto, hindi nila makuha yan. Hindi tinuro sa kanila. Tapos pinatigas na yung puso nila. Akala nila, okay na to. Hindi yan ang ganyang katuruan namin. Sa inyo lang yan. So, ba't ka napunta doon? Kasi nga, so kahit mag-zealous ka sa kanya, specialize ka, mga doktor, mag-specialize ka sa Bible lang.
meron na, wala, hindi mo ma-hit yung ceiling na tinatawag sa English. Ibig sabihin, walang limitasyon yan. Yun yung point natin doon. Okay? Then last is, He will punish. Ayun. So, ibig sabihin, pag hindi ka zealous, ang dapat maging zealous ka, dapat maging sipag ka, dapat maging tapat ka, tapos ikaw, di ba? Parang yung mga anak ko ganyan eh. Sa una, kasi ang cute naman to, ginigising ko, di ba, sa umaga. Gising na, Aiden, gising na. Ayaw. Hoy, gising na. Ayaw pa rin. Dapat ang mga bata, maaga sa church, yun ang ano natin eh. Ayaw. Sa una, tinotolerate mo, pero bandang uli, napigong ka na, ano gagawin mo na? O yun ang point number 4 natin last time. He will punish. Kaya maging zealous ka. Hindi ka pwedeng tamad-tamad dyan at kala mo okay lang yun. Okay? Hindi, okay lang ako dito eh. Depende yan. Ang Diyos ay the best, He deserves the best. Kung hindi mo gagawin yon, pag na-assault sa'yo, di yun. So yun ang point natin last time. But this time naman, ang title natin is While He Was Zealous. Yun lang. While He Was Zealous, samantalang siya naman ay, ano may zealous sa Tagalog, no? Ito sinabi yan kanina kay masigasig. Tingnan natin yung salin dito. 11. He was zealous. Itinawi ni Phinehas, ang anak ni Eleazar, ang anak ni Aaron, ang aking galit sa mga anak ni Eleazar, sa parang siya ay nagsikap. Yun lang. Dahil sa aking pagsisikap sa kanila. Yun na ba yun? Nagsikap lang. Kaya sabi siya, mababaw sa sa Tagalog or tama rin, pero parang yung zealous kasi sa English, tingnan natin, zeal or zealous, masigasig, pwedeng ganon, intense yan zeal. Well, so sabihin ko rin pala sa inyo, no? Saan tayo nanggaling dito? So yan, napansin ko sa atin din, yung iba, salamat, nag-a-attend, tama naman yan. Pero minsan, nakukulangan na rin ako. Hindi yan na magbibigay sa atin success pag okay ka lang, hindi ka na masyadong, di ba? Gilingkod, medyo, tapos pati sa memory verse, medyo kabisado, medyo hindi. Hindi tayo mag-succeed niyan pag ganyan. Ikaw rin. Hindi ka, gusto niya, tinatamad na, papunta na yan sa pawala. So doon ako nanggaling, hindi tinitingnan ko sa Bible, ano ba yung magandang dito? Yung term kasi sa Bible, mas eksakto pero minsan, ang gusto kong mga term dyan, initiative, alam yung initiative. Pag nakita mo madumi, ay may madumi po dito. Ay yung bata po malalaglag na, hindi na lang ikaw gumawa. Amen? Doon lang ako nanggaling umpisa pero syempre, medyo mababaw yung sa ganitong pagkakataon. So pero sana may initiative tayo. Ganado, yun. Ano yung mga commercial dyan? Milo, hindi, meron yung Velvet ata yun. This message is brought in Father Bro. Sabi doon, ganado ang bata. Ay, hindi, ano pala yun? Bonakid. Pero isa, lamang ang ganado. Parang gano'n, kailangan natin yun Ngayon, iba naman, sa alak naman, mali naman yung ngayon. Sa gin. Anyway, ano sabi dyan? Eagerness and ardent interest in pursuit of, kung ano man yan. Okay. Fervor. Ano yung fervor? O, tingnan natin. Parang mainit, yung tawag yun madalas Yan yung term natin sa preaching. Pag mainit sa paglilingkod, yun, zeal. Hindi ikaw yung parang Laodicea. Mamaya, mating natin Laodicea. Okay nang umatin. At least umatin. Alas 11 na. Saka palang dumating, di ba? Parang, umatin ka ba? Parang ganun. Pero minsan okay na rin kaysa hindi umatin. Amen? Once a year, twice a year, umatin. At least umatin ako. At least di pa ako Katoliko. Salamat naman. Pero sana hindi ganun. Sinabing fervor, intensity of feeling and expression. Mainit nga, intensity. At mamaya, yung term mamaya, makikita sa 2 Corinthians is vehement desire. Ibig sabihin, napakainit talaga. Ibig sabihin, passionate and then vehement desire. So gusto nila, pero hindi lang basta nila gusto. Powerful, marked by forceful energy.
intense emotionally. Yan, okay? Naintindihan nyo yung fervor tsaka yung zeal. So actually, may papakita dapat ako sa inyo dito. Kasi hindi ko makita yung YouTube. Pero nakita ko yun sa ano. Nakita nyo ba yung ano? Bahagi yan sa ating ano, introduction. Nakita nyo ba yung video ng isang lalaki na parang ang title niya is parang kung gagawin lang natin yung household chores na parang atleta. Sinapanood nun. Yung pag magliligpit siya ng kama. Tapos yung magdidilig siya talagang tapos mag-aayos siya ng ano man ginawa niya doon. Basta lahat mabilis. Talagang todo bilis. Ayos agad, luto agad. Obviously OA siya eh. Nakatawa ka na lang. Pero yung parang pag naglilingkod ka sa Diyos, ang ganda nun. Kung sakto ha. Hindi yung nilinis ka, ang linis, ang bilis. Dumi pa rin, hindi ganun. Kaya may point tayo dyan. So sayang makakita ko sa inyo, makatuwa yung mga ano. Matatawa kayo sa OA eh. Ang bilis kasi nandun yung zeal. Amen? Pero again, dapat tama. Kaya hindi ko makita sa inyo, so yun na lang. Hanapin nyo yun. Anyway. So pero, dalawang bagay yung makikita sa Bible na zealousness. Okay? Unahin natin sa Panginoon. Introduction pa rin tayo ha. Obviously, hindi na pag-usapan natin ngayon. Kasi ang Diyos zealous siya. Ibig sabihin, gusto niya, gagawin niya yun. Hindi importante. Salita niya, importante yan. Yung pangako niya, importante yan. Tayo, importante sa Kanya. Sample lang natin ha. Ito yung mga sample. Madalas to actually sa mga pangako niya. 2 Kings 19:31. Sabi niya dito, for out of Jerusalem shall go forth a remnant. Ito yung, galit na nga siya sa mga Israel, pero mayroong makakaligtas, matitira. And they that escape out of Mount Zion. Natapos na natin to na hindi. Medyo yung tema sa Isaiah din. Sabi niya, the zeal of the Lord of hosts shall do this. Kasi mangyayari talaga yon. Kasi gusto niya mangyari yun eh. Importante sa kanya, kaya mangyayari yun. So, ganun din sa Isaiah 9. Ito yung nadaanan na natin sa ating Thursday series sa Isaiah. Ang sabi dyan, of the increase of His government, okay? Pamilya, di ba? Kinoto sa New Testament. And peace, there shall be no end upon the throne of David and upon His kingdom, to order it, to establish it with judgment. Okay? Imagine niyo yung context dito kasi yung nagkakagulo na ngayon. Parang ano mang ginagawa ng Diyos, parang lagi failure ng Israel. Pero pinangako niya, magkakatotoo yung pinangako sa kanila. Na napakaganda nung government, established with judgment and justice and henceforth forever. So kaya kinote po sa New Testament, kay Jesus pala yun. Sabi niya, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Ibig sabihin, sigurado yun. Gusto niya mangyari yun, mangyayari yun. Isaiah 37, ganun din to eh. 32, sabi dyan, for out of Jerusalem shall go forth a remnant. Yun din eh. Napansin nyo? So, ibig sabihin talaga may remnant. Ewan ko yung mga Kristiyano, nakabang pa rin sa Israel. Ano kayong gagawin ng Diyos sa Israel? Wala na yung Israel doon, mga Kristiyano na yun. Tapos na. Guess nyo ba yun? Sana na-guess nyo yun. Anyway, 59:17, ganun din to eh. 59. Patapos na to. Hindi pa natin to nadaanan, but still, ganun sabi dito, for He on righteousness was a breastplate and a helmet of salvation upon His head, and put a garment of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. So medyo talinhaga to, nakasuot daw yung zeal, parang ito yung zeal, sinuot. Pwede sabihin nun. Sabihin, talagang zealous siya. May lang sabihin nun. Last, zeal of the Lord, Ezekiel naman, sabi dyan is 5:13. Sabi dyan ay, kayo naman, ready, go. Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted, and they shall know that I, the Lord, have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them. Pangako ng Diyos yan, kaso negative. Pero ganun din. Sabi dyan, mangyayari ito kasi sinabi ko. At sinabi ko in zeal.
Anong itsura nung nagsasabing zeal? Mainit? Nakakita kayong pare mag-preach? Mga kapatid. Diba, ganun lang yun eh. Tsaka kahit yung mga, ngayon ginagaya na yung baptist eh. Pero yung preaching na ganado ka mag-preach, alam mo, totoo yun. Diba, hindi pwedeng walang ano eh. May babakla-bakla daw nag-preach, nakaganon pa eh. Alam niyo mga kapatid, pag ganun ng ano, tumalis ka na doon. Hindi baptist yun, hindi lalaki, anyway. So pag nag-preach na may sinasabi kang importante sa'yo, di ba? At kaya nga ini-involve ko kayo, ba't may mga hand gesture ako? Para at least, seryoso to, makinig ako, amen? Ang Diyos may sinabi siya, din lang parusa, pero kasi mangyayari yun. Makinig ka. At again, ang daming hindi nakinig sa kanila, pero may nakinig. Kaya again, ang ibig sabihin na ng zeal of the Lord naman, gagawin niya yun kasi may gana siya, totoo to, i-perform niya yun. Okay? Pero hindi na pag-usapan natin yung maga. Dinaanan lang natin yun kasi medyo ina yun, ganun ang gagayahin dapat natin. So obviously, ang topic natin yun sa atin. Ang title natin ngayon, hindi ko pa nasabi, no? Hindi, sinabi ko na. While he was zealous. Zealous pag, hindi zealous, zealous, pag lose. Pero pag zeal, pag walang zeal yung tawag doon. Zeal and then zealous. Subtitle natin, Be Zealous, Servants of the Lord. Alam nyo na, di ba? Maglingkod tayo ng may kainit, may ganado. Hindi papatay-patay. Hindi maglilingkod ba? Hindi. Minsan maglilingkod, minsan okay na yan. At least umatid ako. At least kumanta ako kahit mukha kang yung nakakita sa'yo parang di ginanahan. Parang, ganyan ba? Balik na ako sa Pentecostal. O, bira. So, iba-iba naman kasi yan. Amen? Iba-iba yung mga dinidevelop natin dito. So, anyway, ito na. Ano ba introduction ko? Pero notice here, yung mga nabanggit natin, mamaya, pansinin nyo. Pag may kinalaman sa zealousness, ang daming patayan. Mamaya, makikita natin yung mga points natin. So, ba't ganun? Kanina, binasa natin, Numbers 25. Ano nangyari? Sino yung zealous doon? Sabi doon, si Phinehas or Phinehas, okay lang yan. Phinehas, the son of Eleazar, ha? So may hope din Phinehas kasi, so negative yun. Pero itong Phinehas na to, kaya makilala ko yung pangalan Phinehas. So alam nila, matapang to. Amen? Amen. Priest yun, ha? Kaya mga Catholic priest, parang mababakla-bakla pa yung mga priest dati, hindi. Lumalaban yun. Alam niyo yung kwento kina Moses, Aaron, magkakagulo na sila eh. Ang lumaban doon, mga Levites. Ganon din yung pamatay kay kay yung babae. Sino nga ba yun? Atala, hindi. Sino yung nag-rebelding babae? Hindi yung Jezebel, isa pa. Ang umpisa nun. But anyways, matatapang po yan. Dapat tayo matapang rin. So bakit pag may kinalaman sa zeal, may pataya? Kasi nga, ganito yan. May nakita ka ditong rapist. Pag hindi ka masyadong interesado na protektahan yung mga babae, wawa naman, ganun ka lang eh. Pero pag ikaw talagang ka doon, paglalaban mo yun, lalo pag kamag-anak mo yun, anak mo yun. Meron nga dyan eh, tinanga yung anak niya, kawawa naman, tanga kasi ng anak ko eh. Pero ikaw yung lalaban doon. Alam niyo, pag tatay ka, ikaw yung unang protekto ng anak mong babae. Hindi yung mga sa pinsan niya. And then, yung mga kapatid na lalaki. Amen? So, pag zealous ka, patayin mo rin yun. Huwag niyo gagawin ngayon, ha? May batas din tayo dyan. So, pero sumo. Nalala ko, meron kasi may office mate na gano'n. Malungkot siya lagi. Pero, wala, may namatay daw siyang kuya niya namatay. Wala na siya magawa. Sino magpo-pursue ng kapitbahay mo? I-pursue mo yung justice, di ba? Para hindi rin gayahin ng iba. So, ganun niya. Kaya pag may kinalaman sa zealousness, patayan to kasi importante nga eh. Importante siya emotionally. Alam mo, injustice yon. Ikaw yung either inoffend. Hindi ka lang nakawan ng pera. Paano? Na-rape nga yung kapatid mo pag ganun. So, hindi pwede yun. So, may patayan. Anyway, napansin nyo mamaya yan. Nabanggit ko lang. So, number 1, characteristic of a zealous servant
and His seal. Yun ang ating title o yung pang ano natin sa mga points natin. Again, title natin, While He Was Zealous or Zealous. Kaya ginawa ko yung title na yun kasi nga, minsan tayo, yung zealous din natin, minsan paandap-andap eh. Minsan mainit ka, minsan hindi. So naalala ko itong active na active to dati ngayon. Ano nangyari? Parang binuhusan ng malamig na tubig. Men, kaya sinanggit na pag naalala ko ano ba nangyari dito. So hindi ko rin alam kasi hindi ko alam. Baka na-offend kung ano man. Kayo din, yung iba sa inyo, dati maaga, memory verse. Tapos biglang, ano nangyari? Kaya title natin, While He Was Zealous. I-picture niyo yung time na tayo mainit sa paglilingkod sa Diyos. Ang ganda nun! Kaya point number 1 natin, binasa na natin ito si Phineas nga, anak ni Eleazar, mga pristo. Ganito po yung nangyari bigay ko sa inyo yung context. Actually, dito pa lang, pwede tayo matapos Ano nangyari dito? May kalaban sila. Sila ay papunta sa Promised Land. In the transit, napadaan sila dito sa... May mga kalaban sila Alala sino ba yun? Si Balaam, di ba? Parang pinagplanuhan sila kasi sabi ito, matalo tayo dito, ang dami nito. So, tumating sa talagang matindi labanan. Amen? Para sa church, matindi ang labanan dito Anong gagawin ko? Kunwari, isa sa inyo, sa halip na tumulong, at least huwag kayong magbigay ng problema, magbibigay pa kayo ng problema. Alam nyo na, talagang mag-iinit ako, alam nyo na yon. So kasi pag nasa labanan ka, medyo vulnerable ka, alam nyo ba yun? Kaya may kilala tayong pastor, ganun, ang init ng ulo niya kasi mayroong mga loko-loko dito, so bigla naman may pumasok na loko-loko, isa pa, ibang kalokohan naman, sabi niya, pinalayas Saka siya kiniticize. Para bang araw-araw nangyayari sa kanila yon. Itong taong to, pinalabas yung hindi mabuting tao yan. Parang kahapon, napasigaw na naman ako doon kasi may nagkukulitan Kahit dito, alam niyo yun. So may labanan na very critical in time. Ano nangyari dito? Okay? So naipaglabanan sila. May Balaam na wala naman nagawa nung una. Pero bandang huli, sabi sa New Testament, napagkatalan si Balaam, di ba? Kasi may sa Bible quiz natin Anong ginawa niya? Tinuruan niya pala secretly itong mga anong kalaban nila dito? Moabites. Kwento ko na lang kasi habang ito binasa So, ang ginawa nila, paano mo daw ano yung pangbagsak madalas sa mga kalalakihan daw? Mga spiritual yan, masipag, matalino, responsable. Paano mabagsakin niya kung demonyo ka? Pero medyo alamin natin yung isip ng demonyo. Paano papabagsakin niya kung na si Brother James? O si Pastor Ace, paano yung mapabagsak yun? Isang pera, tatlo nga lang sabi ni Pastor Lito Puro F daw, di ba? Fame, finances, and female. Babae ang pambagsak dyan. Alala niyo na? So, ganito ginamit sa kanila. Alam nila na matatapang itong mga to, kaso kahinaan daw ng lalaki, babae. Kaya ang ginawa dito, pinainan sila ngayon. Hoy! Parang... Ano bang magandang So, nangyari ba sa history ito? Parang hindi Pero dito nangyari siya, sabi, natuto silang mag-fornicate. So, ibig sabihin, I believe, nangyari dito, siguro, inutusan itong mga Moabite. Kahit anong bansa pa may maganda dyan. Hindi, wala akong pakialam kahit sa Africa pa yan. Amen? May mga ganda rin dyan. So, ginawa, pinainan. Ibig sabihin, siguro, si Brother James. Ay, si Brother James, ang tindi nito Mahal na mahal si Ma'am Joanne. Ay, malakas yung discerning word niya kasi may mga lalaki dyan tapat sa asawa nila. Kaso, sabi ng demonyo. Kunwari, sino ba? Sino mga kalaban natin? Kunwari na lang yung mga... Sa halala ko na yung mga doon. Iglesia ni Manalo. Kung nalaman, painan natin yan. Nakikinig ba kayo? Real totoong to nangyayari. Kunwari, si Brother James mahina sa babae, ganyan. So, kakausapin yung babae. Alam mo, ganito lang gagawin mo. Landiin mo lang si Brother, pero hindi ko papahalata Nangyayari ba yun?
Talagang nangyayari yun sa mga gera, nangyayari yun. Mga spy ang tawag doon, di ba? Oh. Ganun nangyari dito, tinuruan. Andun sila sa camp nila, sabihin mo, ay mga libreng babae dito. Punta lang kayo dito. Yung pinatay kanina, ano pa yun, di ba? Daughter of a ruler. So hindi basta-basta yan. Kasi pag yung mga lalaki din na hindi basta-basta, hindi na papatol sa kung sinong ano dyan, di ba? Na madumi na ewan. So sino ngayong mga high profile na pokpok? Yan, yung mga artista. Di ba? Mga Miss Universe pa, may title pa. Ganun niya, pinapain lang din sa mayayaman niya. Alam niyo ba yun? Ay, sinasabi sa'yo, kaya mga Kristiyano kayo, huwag na manonood nun. Parang wala kayong discernment. Ganun yun. Kaya kahit sa mga politiko, pinapain yun eh. Ang nagpapain sa kanila doon, merong underlying motive yun. Alam nyo ba yun? Maganda, di tayo politiko, di ba? Pero dapat alam din natin yun. Kaya bumagsak si... Ngayon gusto nang pabaksin si Soto, di ba? May Pepsi Paloma. But anyway, I believe totoo yun. But anyway, saan ba ako? So, yun ang pangpain. Babae sa lalaki. Hindi ba bagsak yan, babae? Eh, pag mahina-hina ka, yan, katulad nila, ibang babae, mahina din, hindi nagselos, hindi mo sinabihan, hoy, uwi ka dito. Ang lalaki ng katawan yan, eh. Yung tawag dito, siguro, nasa isip niya kahit sa kami, mga kalalakihan, naisip-isip na, yan, kaya ko nang buhayin yung 3 pamilya, eh. Why not, di ba? Pag naloko ka na. Yun, so, ano nga yung makulit na to? Nasaan na ba ako? Yan, so babae. So yung bagsak ka na doon. Sinong bumagsak dyan? Si Trump, medyo din nila pabagsak eh. Kasi nga, morally, ano na ngayon yung US eh. Nung si Clinton ay alam mo na, lalo si Clinton, President America, ang sabi niya daw kay Erap, dahil si Erap, buhay pa ba yun? Buhay pa, no? So si Erap, maraming babae yun. Sabi ni Clinton, pambira naman si Erap, nakakaingit naman to. Hindi niyang gagayahin ha, pero normal sa lalaki yun. Kaya siya, isang ano lang, doon hindi din siya na impeach, di ba? Pero still, nahiya siya, napahiya siya. Kasi ano yun, hindi yung dito. Nakakahiya dapat sa lalaki, may asawa ka na, ba't meron ka pa iba? So anyway, ganun nangyari dito. Diba? At ang malala dito, kaya pinatay ni Phineas to, pinag-uusapan pa lang ni siguro si Moses, di na niya alam gagawin niya eh. Kasi siguro iniisip niya, mga lalaki yan. May mga time di ba sa Bible na talagang binibigay sa kanila ng Diyos yung mga babae? Oh, so isabihin siguro si Moses, hindi niya alam gagawin niya. Eh si Phineas, alam niya yung gagawin niya. Okay, pampainali dapat to eh. Ang ginawa niya, loko-loko tong mga to, gusto tayong patayin, gusto nitong mga to magalit ang Diyos sa atin, at nagalit nga ang Diyos sa kanila. Oh. So anong gagawin natin? Siya na mismo yung gumawa ng paraan. At sinabi pa dito kung anong klase yung ginamit niyang panaksak, no? Javelin, ito yung malalaki yan. Ginawa niya, sinaksak niya yung lalaking kababayan niya, loko-loko, pati yung babae, sabay. Kasi nagparada pa eh, anong bawal-bawal dyan, ito yung aking anak, siguro, iniisip ni Phineas, nagagalit sa atin ng Diyos, pinipeste na tayo, patayin ko nga ito, pagpatay, boom! Pinatay din siya ng Diyos, ganun ba nangyari kay Phineas? Hindi, sabi sa kanya, when Phineas saw the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation. Dapat ganito tayo. Pag may nakita tayong mali, at least magtanong ka. Amen? Pastor, bakit si ang ikli ng doon? Di ba bawal yan? Basta ba bang ganun? Basta bakit may networking dito? Sabi mo dati, mali yan ah. Ba't parang nagpipreach yung babae doon? Ano man yan? Maganda yung gusto ko yung nagtatanong tayo. Amen? Pag-usapan, kung may mali, itigil agad. Kaya ganun, merong initiative si Phinehas. Wala sinabi dito na Phinehas, parang si Solomon, di ba? Yung kanyang general, yung pinapatay niya si Joab, ano ba to? Si Benaiah, the son of
Kalimutan ko. Basta may matapang yun eh, yung pumatay ng tiger. Ito, di na siya inutusan ng tatay niya. Loko-loko to! Itong dapat gawin. Natuwa ang Diyos sa kanya. Nakita niyo ba yun? And went after the man of Israel and thrust them to. Nabasa natin kanina yan. Namatay. Sabi dito, so the plague was stayed. So nung pinatay niya yung dapat niyang patayin, loko-loko. Natakot yung iba. Uy, mali pala yun. Sabi siya, mali yun. Hindi, mali ba talaga yun? Hindi, mali oh. So pinepesta din sila, mga namatay sila dahil sa plague. Nahinto yung plague dahil sa ginawa ni Phinehas. Kaya anong point natin dito? Pag zealous servant ka, anong nagagawa mo pa sa ibang tao? Ang sabi dyan sa verse 11, sabi dyan, Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, had turned my wrath away from the children of Israel. Galit ang Diyos. Gusto niyang patayin na lahat eh. Pero dahil sa ginawa ng isang tao, yung galit ng Diyos nawala. Ang point natin dito, it turns away wrath. Ganun pala yun. Pag ikaw ay zealous at ginawa mo yung dapat mong gawin, yung iba ayaw na, iba mandap. Diba? Ano ba yung mga, kunwari sa dito sa atin, kunwari yun nga, sabi ko, may kalat dyan. Tinitingnan ko na. Uy, may kalat to. Ay, may kalat? Oo nga, no, may kalat. Sino ang gumawa niyo? Sama naman. Hindi na lang pulutin. Eh, pag may tumulot, bata pa, mautuwa ako nun. Hindi ko na mag-preach na napaka simpleng bagay sana, tapos wala pang gumawa. Di ba? Nakita niyo yun? So, dito sa bagay na to, sabi dyan, it turns away wrath. Gusto ng patayin ng Diyos. Again, ba't di nila alam yun? Minsan kasi ang pangungusap ng Diyos, di talaga pantay-pantay sa lahat ng tao. So, kaya nung nalaman ni Phinehas yun, ako na nga. Ayun. So, natuwa ang Diyos, nasa halip na matay sila lahat, na stay na, ibig sabihin, ano ba yun? Nag-stay ba sabi niya? And the plague was stayed nga, no? Yan. So, yun. So, saan applicable sa atin to? Ano, galit na si Pastor. Anong maganda example? Okay, si Pastor nagugutom na sa ministry, nakapagod na. Mag-quit na ako, mga kapatid. Mag-quit na ako. Eh, may isang na kawawa si Pastor siguro yan. So, may ginawa siyang paraan, ano man yun. So, yung supposedly mangyayaring di maganda, hindi nangyari. Amen? Kaya naman, yan naman magandang illustration. Kami tayo salvation, yan ang ano natin eh. Ano magandang illustration? Yan kung natin, mayroon dito nag-aaway, gusto tukan ako na si Jose, tsaka si DM. Sino pipigil dito? Hindi, panoodin na lang natin. Eh kasi pag pumigil ka, baka ikaw may masapak eh. Eh kasi magkagulo tayo, di ba? Kunwari lang na, kunwari, immature yung dalawa. So mag-i-initiate ka. And then, sabihin ko, si Pastor po, hindi ka magsuntukan si pero pinigilan ni Rain. Si Rain ang nasuntok. Anong gagawin ko? Sabi mo, tuwa ako, di ba? Salamat, Rain. Masensya mo sila. Di ba? Mautuwa ako. So, sila maasar ako, mautuwa ako. Ganun ang Diyos eh. So, saan applicable na sa atin? Yung trabaho ng church, trabaho ng Kristiyano, ano? Soul winning, di ba? Alam nyo, ganito soul winning eh. Alam natin pupunta, galit din ang Diyos sa kasalanan. Therefore, maraming tao sa impyerno. Andun yung galit ng Diyos, pero pag wala nag-initiate, impyerno yun. Eh, pero mayroon, Pastor, Lord, ako ay naghirap na rin ako sa buhay. At kung pwede lang, magtrabaho ako Monday to Friday, 24 hours a day. Pero dahil galit ka sa kasalanan, maraming pupunta sa impyerno, pwede ba? Mag-asakripisyo ako. Amen? Ng oras ko. Kaya ang sabtano ko din dito, it saves. Alam nyo ba yun? Zealousness saves. Kasi hindi tayo Calvinist dito. Tayo dapat may pag-ibig sa kaluluwa. At ginagawa natin, di puro sabi-sabi lang. Hindi tayong Baptist ngayon na ganun lang eh. Yung Baptist Day, ewan ko lang kung ilan namang soul winner doon sa Baptist Day nilang. Nagprograma sila. Hindi ko pinanood eh. Kasi alam ko na eh. Puro ganun lang din. Pero ang galing ng Baptist, at least di tayo na may wisyo, di ba? Sila pala. Iglesia, may wisyo yan sa Lunes. Katoliko, na may wisyo na. Mga Baptist, kahit na paano, sibilisado. Amen? Pero ang pangit, puro kantahan lang kayo.
Amen? So, anong gagawin natin? Maraming punta sa impyerno. Soul winning, totoo. Maayos ang doktrina. Dahil lang zealousness, it saves. It turns away wrath. Subpoint natin, it saves. Pag nawala yung galit, ano mayroon? Wala yung galit, hindi napunta sa impyerno. At least sa taong naligtas dahil sa zealousness mo. At ang soul winning, di yan pwede sa anong pansinin nyo. Sino yung mga soul winner? Ito ba yung mga pansinin nyo? Kayo na magsabi sa'yo, di ako guturo dito. Pansinin mo yung mga soul winner, ito yung mga maayos na Kristiyano. Again, hindi ko sinabing lahat tayo, dapat lahat tayo ganyan, pero hindi ko inusgan yung mga bago, of course. May mga... Pansinin nyo lang din. Yung mga soul winner rin yung mga, ngayon yung iba naman, yun nga, magiging zealous, magiging hindi, magiging zealous, yun yung nakakaano eh. Kaya title natin na, while he was zealous, ano pa tayo Phineas lagi? Ang maganda kay Phineas, hanggang huli, nababanggit pa siya eh. Naalala ko yung sa Judges, andun pa rin siya, siya yung nanguna dun eh. Kasi yung, alam niyo sino yung nauna, na kumuha ng inheritance, nasa kabila? Reubenites, Gadites, and half Manasseh, di ba? Eh, nagtayo sila ng ano doon, something. Si Phineas din yung pumunta doon. Nagkakagulo na sila eh. Pira kayo! Binigay na sa atin to, tapos gagawa kayo ng ganyan. Buti nagkapaliwanagan. Kaya gusto ko lang banggitin, si Phineas active siya hanggang huli. Amen? At sino po yung active hanggang huli? Yung mga disciples na maayos, si Paul. Amen? So sana ganun tayo. Kasi alam natin, point number 1, ang zealousness, it turns away wrath. Ang sabi dyan. He had turned my wrath. Yung taong to, si Phineas, pinatay niya yung loko-loko. Para hindi na makapanghawa pa, hindi ma-discourage yung iba, para hindi nagayahin. Harap-harapan, nasa gera pa tayo, tapos puro kalokohan, pansarili ginagawa. So yung mga ganyan, kaya alam niyo naman dito, nabanggit ko sa inyo, yan tayo ditong tiniwalag na parang ako, 50-50 pa ako, parang ayoko pa eh. Pero dahil nasa kalagitnaan tayo ng gera nung time na yon, merong isa dito pinapagalitan na, tapos gagaya ka pa. Sabi ko, sige, bahala ka na. Tiwalag, sabi ko, temporary lang, ayaw na. Anong gagawin natin? So, pero pag ikaw yung gumawa ng dapat gawin, na again, risk to kay Phineas. Tagasan daw yung Simeonite yun. Pwede magkagulo yun. Ba't pinatay yung aming Diba? Pinatay mo yung Pero walang nakapalag eh. Kasi alam nila, tama. Ganyan din sa atin. Baka kapamilya nyo, mayroong kilala kami doon na nahusgahan sa ibang church to. Napagbintangan, or depende kasi basta yung judgment ng pastor, sabi niya, loko-loko to, pinapatulan mo bata. Umalis ka dito. Eh yung mga kamag-anak, anong ginawa? Kinampihan. So lahat sila nawala. Hindi lang pati mga kaibigan nila. Kaya sinasabi ko sa inyo dito, konti na nga lang tayo, pero hindi natin pwedeng yan. Amen? Kahit ka mag-anak, anak mo yan, tatay mo yan. Pag tiniwalag, mamili ka. Ganun tayo dito. Amen? Ganun sila dito. Because they are zealous for the Lord. He was zealous for my sake. Sabi ng Diyos, ako yung mapahiya eh. Kasi ginagawa ng mga yan. So that I consume not that sinabi ko kanina, papatayin niya na lahat eh. Asal na ang Diyos. Piniserve ko kayo, gagawa kayong kalokohan. Ayun. Kaya number 1, it turns away wrath. Amen? It saves. Meron pa ditong sa 12, sabi dito, wherefore, dahil ginawa niya to, dahil dan, behold, I will give unto him, si Phineas, my covenant of peace. So medyo merong mahabang kwento dito, kasi 4 po yung anak ni Aaron, pinatay na yung 2, anak ng demonyo, si Nadab and Abihu, natira si Eleazar nga, at saka si Itamar. Si Phineas, galing kay Eleazar. Alam niyo ba yung linya ni Itamar, later, aalisin din yun. Yung kina Eli eh. So ito yun, kaya I believe, isa yung sa fulfillment dito. So dahil ginawa niya to, alam ng Diyos kung anong klaseng Kristiyano to. Si Phineas, matapang, okay lang nakagalitan siya ng iba, okay lang maris siya, gagawin niya yung tama. Amen? Ganun tayo dito, hindi tayo pa kaya... Ngayon, bago pa kayo kasi, pero later,
Alam mo, pag dumadami sa church, minsan kailangan manindigan dyan eh. Pag may ginagawang mali or na-tolerate, kailangan may magsalita rin pag di alam ni pastor. Amen? Kaya ang reward sa kanya, mayroong kapayapaan. So, una, it saves, it gives peace. Ganun yun. May kapayapaan ka. Paano kung alam mo may mali na sa church o kung may alisa kung saan man? Obviously, ang context natin sa church dito eh, no? Pero kahit saan, may mali na sa gobyerno, wala ka malang sinasabi. May mali sa church, ay, okay lang yan. Si Phineas, di ganun. So, sana kung zealous talaga tayo, alam mo naman yung tamang channel, di ba? Sabi mo kay pastor, kasi hindi ko alam eh. Katulad nun, balikan ko lang, sorry, nabalikan ko tuloy yung ano, kasi may nakapansin na, I believe sa inyo nun eh. Dapat may nakapansin na sa inyo nun. Magkatabi lagi yun. Mupunta sa bahay. Kung medyo nag-iisip din kayo, dapat, basta anong gagawin natin dito? Sana at least ganun. Amen? Para sa kanya at para sa church. Minsan, yun nga, kinakampihan mo, hindi ko alam, again. So, pero ito, may kapayapaan kapag sinabi mo, yun, gusto kong sabihin, di ba? At least nasabi mo, pastor, feeling ko ganyan, ganyan. Pag sinabi mo, wala na sa yung burden, nakipastor na, di ba? So, kaya ang galing ni Phineas. Doon di nga nasabi kay Moses eh. Alam niya na yung dapat niyang gawin eh. So number 1, it saves, it gives peace, and then, di tayo matatapos dito. Isa pa. And he shall have it, again, si Phineas pa rin to, magkakaroon siyang kapayapaan, and his seed after him. So nakinabang kasi pag napalitan, sino ba yung tatay mo? Si Phineas, okay yan, hero yun Pero ang dami pinapatay ng plague. Dahil sa tatay mo, salamat, pinagpala ka. Ang galing ng tatay mo, maka-Diyos yan. Ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Pati mga anak niya, na-bless. Even the covenant on everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made an atonement for the children of Israel. Ang ganda ng term, atonement. Parang Jesus na yan Ganun niya, exactly. Parang pinipicture dito si Phineas, si Jesus. Na ginawa niya yung dapat niyang gawin. Zealous siya, hindi siya yung, baka saka na lang. Imagine si Jesus, saka na lang, sa pang-ilang buhay ko na lang, may panganak ulit na. Hindi na mangyayari yun. Kaya doon at doon mismo, tapos ko lang sa Luke, Matthew, Mark, Luke, ganun Talagang sabi niya, thou will be done. If it possible, this cup pass from me. Sabi niya, kung pwede namang di ako mamatay, para lang maligtas sila, pwede bang di ako pahirapan? Sabi niya, sige, kung anong kalooban mo. Ama, yun ang kaya pinahirapan si Jesus. So, ganun din si Phineas. Doon din siya pinahirapan dito, I believe may risk siyang tinig. Amen? Parang di zealous yung amen niya. So, so kaya ang pang sub-point natin dito, it gives lasting blessing. Ganyan po yan. Paano pag sino ba yung tatay mo hindi nga kilala? Kunwari, Kristiyano ba siya? Minsan umate, minsan hindi. At least Baptist, di ba? Amen. Ganun lang. Paano kung tatay mo? Itong tatay ko, ganito ginawa niyan. Matapat na lingkod ng Diyos yan. Kahit hindi pastor, for example. Siya yung ganyan, ganito yung ginawa niya, ito yung hindi niya ginawa. Ito yung mga nagtatanong sa'yo, pati sila pagpapalain. At alam mo yung tatay mo, ganito yan, huwag kang ganyan, di ba? Ganun ang zealousness, parang andam-andam ka. Dapat ba yung tatay mo? Bakit hindi masyado? Kaya maging zealous na tayo, amen? Hindi pa rin zealous. Number 1, turns away wrath. Sub-point, it saves, it gives peace, it gives lasting blessing. Everlasting nga Pagpapalain na believe, dyan? Lahat tayo, mismo sa ngayon, kaya dapat kilala si Phineas. Salamat kay Phineas. Amen? God bless him. Ginawa niya yon. At kaya gusto ko na sabihin ngayon, at this point, ang bilis ng oras, pwede ba ganito? Pwede ba parang kay Phineas? Ang madalas I believe, kahit hindi nyo sinasabi. At I believe kahit sa alaala, kahit saan yan. Dahil ang mga rin sa akin minsan, gano'n, tanghang mo naman ang bibig mo Sa palagi mo, ba't ko ginagawa to? Lahat nga ng Baptist dapat ganito
At lalo pag nakikita mong hindi ginagawa niya, lalo ka nag-iinit. So, ganun eh. I mean, i-risk mo yun. Kaya nakita natin yung blessing dito sa iba. Naligtas sila, hindi sila napatay ng plague. Na-bless yung mga anak nila. And then, ito medyo New Testament. Alam niyo nangyari sa 2 Corinthians. Ano nangyari sa 1 Corinthians? Meron silang problema sa isang member. Loko-loko, di ba? Naalala niyo yan? Sa 1 Corinthians 5. May topic tayo. Tapos na natin yan eh. Ngayon, 2 Corinthians, nangyari na yung lahat. Salamat ay naka-recover po yung kapatid na yon. Yung kapatid na yon is loko-loko. Ganun din, fornicator din. Matindi. So, ginawa nila, tiniwalag nila. Hoy! Hindi ka pwede dito. Gusto mong manatili dito, magtino ka. Pero dahil sobra yung ano niya, ginawa niya, di ba? Lumayas ka dito. Pero maganda, naka-recover. Yun ang gusto natin pag tinitiwalag natin, amen? Galit-galit ka dyan para sa iyan. Sana maka-recover. But anyway, ito po yung nangyari. Kaya ang ganda nito. So yun na nga, ang ginawa na, tiniwalag. And then, pero mahal niya, pinakita niya, mahal, kapatid, mahal ka namin. Kaya kailangan tiwalag ka namin, ha? Para magtino ka. So naka-recover yung sabi niya, for behold, this self-same thing that he sorrowed after a godly sort. So nagsisi sila at sila ay napighati. At tama yun. Imagine nyo dito, may naglolo ko na, may napapahamak na ikaw. May mga ganun. Pag chichismisan pa, saling sa panalangin. At pag kinuwento sa iba, talagang nagko-condemn pa, may mga ganyan. So, siguraduhin mong hindi ka spiritual nun, ha? Napaliwanag ko lang. So, kung may kapatid tayo na disiplina or talaga nakikita mo, nangihina, sila, ang ganda ng ginawa nila, napighati sila. Hindi yung sort of this world, godly sort. Okay, sabihin, kaya tiniis kita. Kasi, yun ang sabi ng Diyos. At yun ang judgment ng church. Kaya sabi niya, what carefulness it wrought in you. So yung kanilang ginawang pagtiwalag, may bunga. Ito yung tinutukoy dito. What carefulness it wrought in you. So may ginawa sa kanila daw yung ginawang pagdidisiplina. Naintindihan ba? What clearing of yourselves, hanggang matapos to, the same tinutukoy, ha? Ano sabihin ng what clearing of yourselves? Dahil ginawa niyo yun, na-clear kayo. Ibig sabihin, parang sabi ko kanina, wala man lang gumawa ng dapat gumawa. Eh, lahat kayo guilty. Ay, may dumi. Eh, kaso ayoko. Wala sila, lahat kayo guilty. Na wala kayong ginawa. Eh, kaso nung may ginawa sila, sabi niyo, uy, ay, salamat, wala na yung nagpapagilty sa atin. Which nga yung sa case nila, yung loko-lokong kapatid. Okay? What indignation! Pinupuri niya yung galit dito. Kasi niya, dapat magalit ka doon. Ganyan po yung pag marunong kayo, matutuwa pa kayo, papasalamat kayo sa pastor pag ginawa yun. Kasi alam mo, walang ibang paraan. So, what indignation? What fear? May takot kayo sa Diyos. Tama yun. Yea, what vehement desire. So, kaya nangyari dito, kaya na restore yung kapatid kasi talagang pinakita nila hindi okay yan dito. So napighati rin yung kapatid, nagbago, na-restore. Praise the Lord, amen? Amen. Kasi sabi niyo, what zeal? Yun, nakita niyo yung zeal na yun. So kung hindi sila zealous sa katuwiran ng Diyos, hindi nila gagawin yan, bahala na. Ay, kamag-anak ko to eh. Huwag nang titiwalag, ha, pastor? Ganon. So magkakagulo yung church pag ganon. Pero sila dahil zealous sila sa katuwiran, hinayaan nila yon. Yea, what revenge in all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So, sabihin, parang hinusgahan sila ni Paul, okay kayo. Gusto nyo ba ganun tayo? O pag may bumisita ng ano? Wala soul winning dito. Ano? Nakaka-ano no? Nakaka-ano yun, diba? Nakaka-guilty, kulang na ako salita eh. Nakakahiya. Amen? Ano yung fornicator dito? Okay lang sa inyo? Ano yung bakla dito? Okay lang sa inyo? So, hindi pwede yun. Amen. Kaya number 4, under na turns away that, it heals and solves serious problem. Yan. Pag mazilos ka,
yung mga matinding problema na hindi nga na solve ng iba, pero dahil zealous ka nga eh, anong gagawin natin dito? Mag-pray tayo, gawin natin dapat. Sinabi niya ni Paul, put away among you that wicked person. Yung sabi ni Paul eh. Ginawa nila. Kaya ngayon, nag-heal sila, they all rejoice. Amen? Gusto nyo ba maging zealous o magkaroon tayo ng mga problema dito hindi natin masolve? Kasi hindi tayo zealous. Okay lang yan. Anto-kanto, okay lang yan. Absent, okay lang yan. Long hair lalaki, okay lang yan. Iba na yung Bible, okay lang yan. Lahat okay. Hanggang mag-compile yung problema nyo. Yung mga tao, nagtatagal nga, nagtatights nga, hindi naman zealous ha, katuwiran ng Diyos. Gusto mo ba yon? Kung zealous ka, hindi mo gusto yon. Okay, isa pa ha, kasi pito to eh. Hindi natin to kaya mamayang hapon lahat. Isa pa. Anong ginagawa ng zealousness at yung zealous na servant? Una, it turns away wrath. It saves, it gives peace, it gives lasting blessing, it heals, solves serious problem. Pangalawa, 2 Samuel. Sino naman to? Nasa na 2 Samuel to? 21. Sino ang nasa 2 Samuel? Sinong bida dyan? Siyempre si David, di ba? Pero may kalaban siya. Sino yun? Yung hari, si Saul, no? So ganito yan, merong silang batas. May panahon kasi na si Saul, zealous din. Okay, basahin ko na muna. Muli. 25, sorry. 21, okay. And pakibasa nyo nga, ready, go. And the king called the Gibeonites, and said unto them, now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites, and the children of Israel had sworn unto them, and Saul sought to slay them in his will to the children of Israel and Judah. Okay, si David na yung hari dito, pero naalala niya may plague, sana hindi nila malaman bakit may plague tayo. Mapayapa na tayo sa panahon ni David to, okay? 2 Samuel, David na yan. And then later yung mga hari. Sorry, 1 Kings pala yun. But anyway, ano daw ginawa ni Saul dito? Sa sobrang zealous niya, alam niyo, kilala niyo yung Gibeonites? Yan, sinabi naman dyan eh. The Gibeonites were not the children of Israel, but the remnant of the Amorites. So mga Amorites to. Sabi, and the children of Israel had sworn unto them. Kung alam niyo yung Book of Judges sa Joshua. So, yun nga, may pagkakamali si Joshua no, hindi sila nagtanong sa Diyos. Pero yung mga Gibeonites, kumampi sa kanila. Okay, tandaan niyo yan. Nangyari doon, kumampi sa kanila, ginawa nilang taga-ani ng kahoy. Ganun ginawa, tsaka taga-igib. Okay? So, pero nagsumpaan sila. Sabi, Joshua, kakampihan namin kayo, huwag yun lang kami patayin. Kasi ibig sabihin, medyo may wisdom nitong Gibeonites. Alam niya mga tao ng Diyos yun, ba't niya kakalabanin, di ba? So kahit di sila Israelite, nakipag-covenant sila sa Israel na huwag niyo kami patayin, sige kami ng taga-igib. At pumayag sila, at nagko-habitate sila. Ibig sabihin, hindi sila nagpatayan, okay? At may time mga pinagtanggol pa nga ni Joshua yan. But anyway, ito si Saul, ewan ko ba naman? Sino bang di Israelite dyan? Nasobrahan. Okay? Anong ginawa niya? Hindi ka Israel, pinatay niya. Hindi lahat ha, hindi niya napatay lahat, pero ang dami niya pinatay. Kaya sabi ni David dito, pambihira, Lord, ano mong kailangan gawin? So, ang ginawa niya, kwento ko na lang sa inyo, pinapatay niya yung mga anak ni Saul. Pero hindi lahat ha, pinotektahan niya anak ni, sino kaibigan niya? Si Jonathan. So, pero iba pinapatay niya. Ay, mga hari, maraming anak yan eh. So, kasi sabi ng mga Gibeonites, sabi ni David sa Gibeonites, anong gusto niyo para hindi tayo magkaroon injustice dito? Kasi galit ang Diyos eh, may injustice. Alam ni na essence ni David yun eh. Gusto ba ng pera? Gusto ba? Hindi, gusto namin patayin yung anak na ano. Binigay niya. So, anong point natin dito? By the way, bakit daw niya pinatay? Sabi kasi dito, and Saul sought to slay them, hindi lahat, pero yung iba napatay niya. In his zeal in the children of Israel. Kaya alam niyo na context kaya
ang point natin ngayon, tama ba yung ginawa ni Saul? No, so kaya ang point natin sa zealousness, ensures balance with boundaries set by the righteous. Dapat alam mo yun, hindi pwedeng zealous ka lagi. Parang kanina, may nakita kayo ditong bagong Kristiyano, kunwari si Juliana nagpantalon. Pastor, si Juliana nagpantalon, no? Di ba? Bawal yun. Anong gagawin ko? Depende kung baguhan lang siya, di ba? O kaya si Rain po nagpakulay ng buhok ko, pero pag Sunday itim, pag iba nga. O kaya may kaibigan bakla si DM, may kaibigan bakla. So anong gagawin natin? So alam natin mali yun, pero may yung zealousness mo, lagyan mo naman ng limitasyon. May kaibigan bakla, pagtsang kita dyan eh. Di ba? O kaya si Juliana nagpantalon. Hoy, Juliana, nagpapantalon ka nakapalda ka, pero sa labas nakapantalon ka. Zealous ako, zealous. Kaya ako siya pinahiya kasi zealous ako. Nakita niyo yung mali doon? Yung ibang batis ginagawa to. Nagdotlong pa sila ganyan. Hoy mga Katoliko, mga idol, totoo naman yun. Kaso, wala ka na sa boundary mo. Lugar na nila yun eh. Bayaan mo na sila mag-preach ka ng totoo. Kasi totoo, ang hirap kasi ng trabaho natin, kaya iba na naliligaw din. Amen? Gusto mo maging zealous, di mo na alam yung boundary mo, alamin mo. Kung zealous ka, alamin mo rin. Parang kanina mga atleta, yung masasabi natin mga professional. Diba? Kaya itong pandemic, dapat may boundary na yung mga doktor doon eh. Dati nila pinanghimasukan yun eh. Doktor ka ba? Kami doktor. May ibang doktor din na against dyan eh. Tsaka yung sarili kong will, huwag mo akong pipilitin pag ayaw akong magpabakuna. Boundary nila yung matagal na, alam nila yon. Ba't nila nagpaganon yung iba? Yung iba naman, tahimik lang. Hindi naman ako niyan. Doktor ka, sabihin mo, yung mga kumpanya, ganun din. Yung ibang kumpanya, marunong. Sabi, hindi natin pwedeng pilitin. Yung iba, loko-loko. Dahil sinabi ni Duterte na ganyan. O sige, wala kayong trabaho, huwag niya magbabakuna. Yung mga loko-loko. Outside of the boundary na nila. Kailangan natin sundin ang presidente. Zealous kami. Paano tayo magkakagulo tayo pag hindi tayo sumunod sa presidente? Zealous. Yan. Mali ka naman. Siya rin mali. Nakita niyo kung magiging zealous tayo, dapat may balance. Alam mo yung boundary mo. O kaya yan, yung kapatid si Stephen minsan, nag-iinit sa kapatid niya kasi ang kulit eh. Ang kulit mo siya rin yung mapagalitan. Hindi mo kailangan saktan. Alam mo yung boundary mo. Amen? Amen. Okay yung zealous kasi ang kulit niya eh. Kulit niya eh. Ano pa? Ano pa yung mga sumasobra tayo mga kapatid? Mga preaching, ganun din. Walang ligtas na Katoliko. Para lang matakot or something. Andali, alam mo yung boundary mo. Amen? Katotohanan ang preach mo. Ano pa? Huwag ka mag-iimbento. Ito kasi, nung panahon na to, naalala ko, pag binasa nyo to, yun yung zealous na zealous si Saul. Matapang at matapang, okay. Kaso, sumobra siya. Okay, so hindi ko napatagalin to. Ensure balance with boundaries set by the righteous. Yung righteousness, of course, yung salita ng Diyos. Nabanggit ko kanina, puro kamatayan sa zealousness, di ba? Ito, sa Acts 21. Ay, zealous ako. 3 oras ang preaching. Zealous eh. Hindi rin, di ba? Okay, ano to? Acts 21. Ito po ang tagpo ng pumunta si Paul sa Jerusalem. Okay? So, matagal na siyang Kristiyano, problema, yung mga Hudyo sa kanila, meron pa rin talagang pamahiin at may mga mali eh. Zealous sila, pero mali. Mamaya may point tayo doon, iba pa doon. Pero ito nangyari dito, kaya ang ginawa ni Paul nga dito, nag-compromise siya. Dinala niya yung mga tao na may vow, pati nag-purify siya na hindi naman niya kailangan gawin. Hindi niya kailangan gawin yung Kristyano ka na eh. Pero parang sinasabi dito ng mga zealous of the law na kasama niya,
Ay Paul, dapat pakita natin na tayo zealous katulad ng mga Hudyo. Si Paul, zealous din. Basta may ibang pananampalataya na yung mga Kristiyano sa Hudyo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Paano tayo? May influence tayo ng new IFB, may old IFB. Nalaman ko mali yung iba dito, mali rin yung iba dito. Anong gagawin natin? Dapat alamin mo yung boundary, alamin yung tama. Yung iba naman, nasobrahan naman. May kilala ako, sabi ko, sandali, pinipigilan ko rin, nasobrahan naman. Hindi niya na jurisdiction. Biruin mo, sinulatan yung pastor, mali ka! Pinapahamak mo yung, inaway tama, inaway mali. Sobra ka na, pwede mo sabihin sa iba, pero sabihin mo na false prophet ka, nagsabi sa akin ganun eh. Sumobra din. So, nangyari zealous din sila, walang pinangtungan. Napakita yung sarili mo na wala kang balance, wala kang pangunawa, wala kang discernment. Yun lang naman, mahirap ba yun? Eh, pag na-label ka ng ganun eh, isa paninindigan mo na lang eh. Kahit mali ka, lumagpas ka na sa boundary mo, sabi mo, hindi, okay lang to. Yan ang problema dyan. Zealousness mo, hoy. Balance mo lang. Amen? Kahit saan po yan. Again, sa karate ulit. Naalala ko na naman yung aming talagang ano yan. Ganyan kami yun. Pero may sabihin sa inyo, sandali, huwag mo nang patayin yung ano. Nag-aaral lang kayo para tuto. Kaya may ano sa amin doon, may tip, no? So na, ito yung target mo. Kung gusto mong patayin talaga, ay, ganito. Ganito na lang, sorry. Gusto mo talagang patayin, ang target mo pa ganyan. Ito yung lagpas. Patayan, kasi yung pinakamalakas na impact ng ano mo, dito yan, ang tansya mo yung, ito yung ulo niya, dito. Maximum, ano yun, damage. Pero, pag practice lang, ano gagawin mo? Ang target mo, itong ano lang, skin lang. Kasi kahit, ganunin mo yan, masakit yun sa ano, pero hindi mamatay yun, kasi parang pinahapyawan mo lang, pinasagian mo lang. Pinadampian mo lang. Ganun tayo. Amen? Patay kung patay, yung dali lang. Balance lang. Yung sinasabi ko bago to. Bago sa karate. Nawala ako. Yun nga, sobrang silo sa... Okay, nawala na. Basta ganun po yung ating ano ha. Siguraduhin mo na zealous ka, alam mo rin yung boundary mo. So itong mga Hudyo, mamaya may banat na naman tayo sa Hudyo eh. Pero ngayon muna, ito yung mali nila. Mga Kristiyano na rin po ito. Kaso nga, dalan-dala pa rin sila ng kanilang tradisyon ng mga Hudyo. So supposedly, naintindihan nila, hindi na kailangan yung mga temple. Temple na yan kasi temple natin. Katawan na natin, di ba? So, ba't mo kailangan pakita sa mga Hudyo na ikaw ay Hudyo pa rin? Nako, dahil sa zealousness mo. Kaya, pasok yan sa ating sa number 2, ensure balance with boundaries set by righteousness. Okay yung zealous mo. Lahat yan, kahit sa, ano pa ba, yun, sa karate, nabanggit ko kanina, kahit sa, yan, pagpapalo, ano pa ba, pagdisiplina, saan yung sumusobra tayo? Ayan, sa damit. Pastor, alam ko, dapat palda, di ba? Kaso kita pa rin, pastor, yung ano, hita ko, gusto ko, tagon-tago, para ka ng Amish nun. Kita niyo yun? Ano yung Amish, may religion ka sa Amerika, tagon-tago lahat, yung iglesia ni Soriano, di ba? Basta mahaba, dapat sobrang haba. Mahaba naman, hindi, kulang yan. Di ba? Yung Muslim naman, tago mo lahat, pati ilong. Kasi matutokso sila sa katawan mo. Di ba? Parang mga ninja ngayon yung mga ano. Nasobrahan, di ba? Nakikita niyo yung OA. Hindi tayo ganun. Ay, mga Pentecostal ganun din. Dapat magpuri sa Panginoon. Bigay mo lahat. Ay, dapat. Ganun pa yun. Nagbabanggaan pa nga. Nakita niyo sa Facebook. Yan kayo mga Baptist, mahina kayo mag-worship. Mahina kayo. Nasobran yung zeal. Hindi nila nakita sa New Testament hymns na yung kinakanta ni Jesus. Amen? Walang balance. So bandang uli, sablay din.
pag yung overzealous tsaka yung mali, nakaka-harm ka rin. Di ba? Nakaka-harm ka. Ano nga yun? Sukatin ko yung mga, ano nyo, ilan ba yung mga, sukatin ko yung mga buhok nyo, di ba? Lalaki dapat maiksi, babae, mga, ano ba yung mga pwedeng mga ano tayo, overzealous? Sa soul winning. Soul winning kahapon. Ako nag-soul winning. Ilan sa'yo, ilan? Hina ka pala eh. Alam mo, marami muna sa impyerno. Pati ka soul winning kahapon. Ako, 21st. Nakita niyo yan, yung problema doon. Amen? Yan. Ako, doktor ako ng Bible. Ikaw, yung pastor nyo, ano? Yung mga pari namin, ilang taon sa konbento. Walang ginawa doon, kundi, kunwari lang yun. Philosophy ang pinag-aaralan nila doon, tsaka kalokohan. So, nakikita sa dalawa mo lang muna tayo ngayon, mamaya yung 5. Una, it turns away wrath. So, kailangan natin maging zealous. Amen? Lalo na yung tamang-tama sa kaluluwa. Kaya kapayapaan tayo, mag-bless din tayo, ating mga anak. Mambalitaan nila, yung tatay mo, tapat. Naku, laki ng, laki po ng epekto nun sa kanya. Again, may point pa tayo mamaya dyan. And then, siguraduhin natin may balance. Doon muna tayo matatapos ngayong umaga. Amen? Okay, let's pray, Lord. Masalamat po, Lord, sa inyong mga salita. I pray, maging zealous kami, Lord. Maintindihan namin yung boundary. Maintindihan namin, importante ito. Hindi pwedeng paandap-andap, hindi pwedeng mahina, wala lampa-lampa, lambot-lambot. Hindi kami makakaabot, Panginoon, sa requirement niya na, of course, maraming maligtas. May encourage ang bawat isa. I pray na tulungan niyo kami sa mga panahon, Panginoon. Bigyan niyo kami dahilan. Nandito naman sa lahat sa salita niyo, Lord. Makita na, maintindihan. At makita na namin, actually exciting po yung naglilingkod sa inyo. At maayos at mainit. So, salamat po, Lord, sa lakas din po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, pananampalataya, Panginoon. Maniniwala kami sa inyo, Panginoon. Again, mga katotohanan niyo, ito po mag-ignite sa amin. Na kami po yung maglingkod ng gusto sa inyo, Lord. Mamayang hapon po, ibalik niyo kami. Hindi kami mahadlangan. Makita namin ng other points po, Panginoon. This year, maging zealous kami. Hindi kami pabagsak, hindi kami pabagal or something. Lalo kami magtapat, lalo kami magganahan, Panginoon. Kaya po magbalik sa amin mamaya. Basta nyo namin kakainin, Panginoon. Sila sa naghahanda. Yung zealousness nila, Panginoon, para kami mapalakas. Masarap, Panginoon. May encourage kami, Lord, sa sarap ng pagkain. Fellowship, Panginoon. Kayo magpahala, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.